Maayong buntag kaning tanan. Balik tayo sa ating pa-update ngayong umaga. O ano ito, ayoko sanang patulan to eh. Nakita ko na to kahapon sa Facebook. Nakita ko na naman ngayon sa Twitter. So wala akong magagawa. Sabi nga nila, wala ka nang magagawa. Kasi nga po, ikaw naman kasi Edward at Maymay, kasalanan yung dalawa to. Kasi okay na kami kahapon eh. Sabi ni Maymay, friends na lang kami. And then, after mabuwag yung love team namin, friends pa rin naman kami. Pero anong klaseng friends to naman kasi Edward? So, diba? Tingnan. Tanggalan natin ng sound. Ayan. O sige, sabihin mo Edward, ano yan? Cute naman kasi ng tingin mo kay Maymay. Ito pa si Maymay, ang ganda rin ng smile. Hindi ko alam kung fan ba yun? O hindi ko alam kung sinong kinakausap ni Edward. Tapos, ayan, nakipag-apiran. Tapos, lumapit si Inday. Sige, tingnan mo pa Edward, ng ganyan. O, kinlose up pa. O ano naman kasi, ang cute naman kasi ng tingin ni Dodong kay Maymay. So, wala tayong magagawa. Kasalanan ng camera yan. Hindi po kami ang may kasalanan. Though, sabi ni Maymay, friends lang sila. Tinanggap na natin kahapon. Okay, friends na kayo. Wala nang more than that. Pero ang cute naman kasi ng hiyaan na yan. Kaya, kasalanan ko ba ngayon yan? Kasalanan ba ng camera yan? O kasalanan ni Maymay and Edward yan, o diba? Pero kung friends is friend. Hayaan na natin yun, o diba? Bahala na nga, sabi nyo nga sa comment section ko, panahon lang nakakapagsasabi kung talagang hanggang friends na lang sila. So, respeto. Kung kaya nga, diba, one day sinabi ni Maymay na I am one of the bashers. Kasi nga po, nung nag-live ba yun, tapos nakapunta ako sa comment section niya. And nag-hello ako. Parang ganon. Kasi nga siguro dahil noon meron pa siyang aaron sa life niya. And then I was, diba, naka-marked up, naka-label na talaga ako as Mayward Flyers, as talagang supporter ni Maymay and Edward. Pero sabi ko naman noon na I am respecting their choices, their decisions, kasi who am I naman talaga na daw kinikilig ako. I cannot just say, uy, ganito po ang stand ko. And then, ito ngayon, kaya siguro she was like, uy, ma, isa manggod na isa sa kuan ma kanang ingon sa iyang mama. And then ngayon na friends kayo uli without label, pero makita kayong ganyan sa close up ng mga camera lenses ng mga fans, ng mga studio audience. So naging kasalanan ko kasi eto, kinikilig naman po ang puso ko. Pero yes, bago natin i-move forward yan mga kaibigan, at bago ma-move forward yan Edward and Maymay, kung ano man ang meron dyan, dito tayo sa papaumpisa na Happy Crush ni Maymay na sabi ni Bingkay, #Maymay Entrata Happy Crush this coming April 25 na sa Netflix. Kaya sa mga wala pang Netflix account dyan, gumawa na tayo guys para sabay-sabay tayong manood. And yes, sabi ng mga naka-comment sa section natin, meron na po silang mga account para sa Netflix at ready na sila for Happy Crush ni Maymay Entrata mga kaibigan. So, yes, yo! One thing na ipinost ni Daily Tribune 8 hours ago ay narito, today's life stories. Ang ipinopost po nila ay ang mga istorya ng SM City Santa Mesa, Curiosity Satisfied, Maymay Entrata finds her light again, and then why Daniel Padilla enjoys doing action scenes. Yan po ang mga naka-feature sa Daily Tribune mga kaibigan. So you can subscribe their website
their pages, mga kaibigan, to read further kung ano nakasulat doon. Daily Chronicler, sana sabihin ko. Pero yes, Daily Chronicle is saying 22 hours ago, Maymay Entrada is writing songs for her album and she called it Reborn, Real, and Ready for More. Yan po ang sinulat at ang caption ni Daily Chronicle, mga kaibigan. Sabi niya, at the recent Star Magic Spotlight press conference, Maymay Entrada emerged as more than just a showbiz figure. She stood tall as a woman, reclaiming her power, direction, and aspirations. While the event was meant to showcase her current projects, what truly resonated was her raw honesty about the personal journey that has shaped her in recent years. Maymay, known for her multi-hyphenate status as an actress, singer, and former Pinoy Big Brother pick winner, addressed her inconsistent appearances in the entertainment scene. With heartfelt emotion, she revealed that the reason behind her absence was to prioritize family, particularly to be present for her ailing mother and grandmother, who played a central role in her upbringing. Marami pong na-feature dito si Daily Chronicle. As for her artistic journey, Maymay is forging ahead with powerful new projects for her new viral anthem, Ama Kabugera, to her latest achievement, voicing the Filipino version of Disney's Snow White, Nasaan ang Hiling. Her talent and range continue to expand. She described the Disney opportunity as a dream fulfilled, likening it to stepping into a fairy tale. Aba, doon na po tayo. With upcoming releases including the Netflix miniseries Happy Crush and her new album Reborn, featuring the track Paradise and a self-written song from an international camp, Maymay evolution is not just professional, it's personal. Reborn, she says, is her tribute to resilience, a reminder that even in the darkest moments, she found strength to rise and rebuild herself. What a nice write-up from Chronicle.com Philippines, mga kaibigan. So, i-like natin yan, i-heart natin yan kasi nga po, ang ganda pong basahin. So, di ba? So, congratulations, Maymay, on that one. Adaba, o diba, diba? Sabi dito na Isaiah, one day ago. Ang tanga lang ni girl na hinate si AC. Papasok din pala sa PBB. Aba, she will not play safe for sure at alam na niya nangyari sa labas. Tas mukhang Maymay Entrada wannabe pa. Kinakabahan pa din naman siya kilala. Good luck na lang sa micro starlet na yan. I think they're talking about Chuvy, mga kaibigan. A Cebuana from a Cebuana GMA artist. And nagulat nga ako nung una kong binasa kasi halos magkalapit lang po. Entrata, mga kaibigan. So, but then yan, sabi ni Isaiah, nagkamali ka girl kasi nga po, bulgaran ang sinabi mong na hate mo si AC. Sorry na lang. Kasi si Maymay, love na love niya si AC. But then, wala namang bias din si Maymay, mga kaibigan eh. So, alamin na lang natin. Kasi sabi dito ni Jumong, aba, Entrata, apelyido ni Maymay, hindi Etrata. Kasi nga po, magkalapit po ang Etrata sa Entrata. Aba, sabi ni Celebrity Collab, hindi, Etrata is Shubi, tapos may Entrata is Maymay. So, yan pa lang ay alam na ng tao ang kaibahan ng Etrata to Entrata. So, don't worry, hindi po ang mga manonood na talagang mai-link yan kay Maymay Entrada kasi malayo po. Pero yes, congratulations kay Mika Salamangka kasi siya po ang gusto ni Maymay na makilala more dahil sa deep personality nito at sa pagka-deep
ang mga judgment nito about life. Isa siya sa gusto ni Maymay na makilala ng buo sa bahay ni Kuya, mga kaibigan. So, that's our latest update, mga kaibigan, sa ating balita. May sabi dito si Abante News Online, marami ang believe sa dating magka-love team na sina Maymay Entrata at Edward Barber dahil kahit sinasabing dati silang magjowa at nagkaroon ng problema hanggang nabuwag na nga ang kanilang tandem, ay pansin naman na swak na uli silang mag-work together. Ang ganda talaga ng mga, itong si Abante, gusto ko rin itong mga write-up niya, pa-write-up niya kay Maymay at saka kay Edward. O diba? Sabi niya dito, obvious nga raw sa ASAP na hindi na naiilang si Maymay na mag-host kahit kasama si Edward. Feeling nga ng kanilang mga fanay, pwedeng magsama uli sa isang pelikula o kahit serye itong si Maymay at saka si Edward. At sa Spotlight press con nga ng Star Magic, tinanong namin si Maymay tungkol doon. Sabi naman mismo ng dalaga, okay na nga lang sa kanya nakasama si Edward sa pag-host sa ASAP. Pero nang may humirit kung naging sila ba talaga ni Edward, hindi na sumagot ng diretso si Maymay. So naging sila ba talaga? Yan po ay ang katanungan na hindi natin alam. Pero ang sabi ni Maymay, yung mga relationships niya na afam, but then isa lang naman nagkaroon siya ng relationship, si Aaron. So that does mean na naging karelasyon niya rin si Edward back then nung naging love team sila, and then kaya siya lalong nasakta ng mga issues dahilan sa naging sila, mga kaibigan. Yan po ang isa sa katanungan. Pero kung makita natin silang ganyan ngayon, close as friendship, and then makita natin yung pugay ng mata ni Edward na tumingin kay Maymay like that in the video na sa pag-umpisa ng aking vlog na ito, masasabi mo bang the feeling is still in their hearts? Bakit kiligin pa si Maymay? Sabing, sige nga, wala kang feelings kay Edward, hawakan mo ang tenga, sabi ni Kuya Robbie, at hindi ni ginawa ni Maymay. So pala isipan po yan, mga ka-flyers. Pero yes, sabi nga, antayin natin ang tamang panahon na magsasabi kung sila nga ba ang hindi. Pero sabi dito ni Abante, for more details, sabi dito, pero ang maganda nga, nagagawa talaga ni Maymay na maging komportable kahit kasama nga sa pag-host sa ASAP ang dati niyang ka-love team, ha. May iba kasi kaming kakilala na ayaw nang makasama ang kanilang mga ex. No, yun na. Pero bakit si Maymay at Edward, okay lang sa kanila? Yan ang hindi natin alam. So yes, mga kaibigan, yan po ang latest update on Maymay and Edward John Barber. And antay na nga lang talaga natin ang susunod ng mga kabanata sa mga buhay nila. And let the time reveal to us kung ano ang mangyayari in the future kay Maymay at saka kay Edward, na talagang makikita natin yung kilig pa rin at yung sarap pa rin ng mga tingin ni Edward kay Maymay, diba? Ito na naman yung puso ko, ayaw na namang maniwala. Bahala na muna. So yan po ang ating pa-update. Magandang umaga po, mga kaibigan. Alexander likes the juice. I'll see you later.